Hi guys, good morning. My name is Chris, one of the UPS Millionaires Club member. Okay, today I'm gonna explain to you how to navigate our website or our web tool. Okay, so this is our website www.upsexpress.com.ph. So this is the main page na kung saan makikita mo yung uh, partners natin and other services, no? So, we have the products. So, ito yung mga different type of uh, kits na meron tayo. And we have services na kung saan na yung services na ino-offer natin like remittance, bills payment, ticketing, e-loading, and of course, we have activities. Okay, so, and contact. So, let's go back to home. And log in. And key in the username, your password, and CAPTCHA code. And submit. Now, ito yung una yung makikita, no? Yung mga announcement. So, sa taas, makikita mo yung home. At i-click mo lang yung tao, makikita mo yung username mo, yung REDS code number mo, yung ECAS remaining, at saka yung load fund for Philippine telcos sa e-loading natin, as well Singapore telcos for e-loading. Okay, so kung gusto mong makita yung mga announcement for previous day, just drag down or scroll down, okay, your mouse, no? So makikita mo yan, mga previous announcement. The next one is the network. Okay, so let's skip that network. Punta muna tayo sa ECAS. So basically, ang pinaka main business natin is ECAS or electronics cash. So we are more on fund. Okay? So kung wala kang ECAS, hindi mo magagamit yung services natin. So kailangang lagyan natin ng laman lagi yung ECAS, right? So what are our services? Meron po tayong ECAS, bills payment, and ticketing. Okay? So let's click the ECAS. Ah, okay? So, sa ECAS, makikita nyo po dyan yung ECAS send. Okay? Makikita mo yung ECAS payout and ECAS reload. So, ano yung ECAS send? Ito yung pagpapadala from your ECAS to different services or different third party. Okay? So, pwede po tayo mag-transfer ng fund, convert to load fund, na kung saan ita-transfer mo yung ECAS mo to your e-loading system. Okay? So, kung mapapansin mo yung e-loading natin kanina is 546.66. So, punta tayo po sa ECAS Convert to Load Fund. So, take note 500 plus yung fund natin sa e-loading. So, lalagyan natin ng 100. Okay? So, tingnan nyo uli. Ang ECAS remaining ko is 1,268. Ang load ko is 546. So, mag-transfer po tayo ng 100 at kailangang ilagay mo lang yung transaction password mo. Okay? So, take note guys, your transaction password and login password ay magkaiba. Okay? So, wala pa siyang charge. So, free po yung pag-transfer natin. So, just click confirm. So, may resibo na tayo. Kung gusto mong makita, just click the print receipt at lalabas po yung resibo natin. So, nag-generate na po siya ng resibo. Pwede mo rin siyang i-print. Okay? So, i-refresh lang po natin.
So, nakita nyo po, nabawasan na po ng 100 yung ICAS, 1,001 na lang, at yung 100 na punta sa load, naging 646 na siya, okay? So, next transaction will be ICAS to load fund for Singapore. So, parehas lang din yan, pero kino-convert siya sa Singapore dollar. Kung gagamitin mo yan sa pang i-load sa Singapore network. Okay? So, click lang natin para makita nyo. Okay, so yan po yung free charges din po siya. So, meron po tayong conversion rate na sinusunod. Then, next po na tayo sa ICAS ulit. So, ICAS to ICAS. Ito naman yung pagta-transfer ng fund from member to another member. Okay? So, for example, meron akong member sa Singapore at she need fund urgently. Wala siyang makunan. Pwede po akong mag-transfer from my account to his account. No? Ang charge po nito is 225 25 pesos. Okay? Per transaction. So, ilalagay mo lang yung REDS code ng other party, then yung amount, then submit. Okay? So, lalabas ulit dyan yung verification kung tama yung in-encode mo, plus yung transaction password mo. Let's go back to ICAS. Send. So, next is ICAS to Smart Money. Ano naman yung ICAS to Smart Money? Okay? So, meron tayong facility sa Pilipinas na tinatawag natin Smart Money na kung saan meron silang specific number for its outlet. No, for every outlet. So, ang gagawin mo lang, kunin mo yung Smart Money ng outlet at yun ang kailangan nating ilagay sa beneficiary Smart Money. So, first of all, pag una pa lang tayong nagagamit ng web tool, wala pang data yung database natin. So, kung mapapansin nyo, pag naglagay ako ng pangalan ko, lalabas yung Chris Fordro Pension, which is na-encode ko na yung details ko sa database. So, just click it, lalabas na yung mga information. So, sa send naman, pag meron akong nilagay na pangalan, for example, so lalabas din yung pangalan ni Rogelio Jr. Baligwat, Laurelia. Okay? So, dito ilalagay mo yung Smart Money number ng counterpart, anong padadalhan mo, and the ID number ng recipient, tsaka yung ID type. At syempre, yung amount na ipapadala mo din, the transaction password, then submit. That's all. So, balik ulit tayo sa ICAS send. Then, ICAS to Smart Money. Tapos na tayo. ICAS to GPRS outlet. Okay, so search fully natin. So, yan. Lumabas ulit yung beneficiary. Okay. So, ngayon, nag-encode ako ng pangalan na wala pa sa database ko. Ito yung lalabas. So, ang gagawin mo lang, lagyan mo lang ng laman yung mga boxes para makomplete natin yung details ng padadalhan mo. Then, submit natin at magsisave siya sa database. So, next time, ang itatype mo lang yung Marla o yung pangalan na padadalhan mo and automatic lalabas lahat ng information. Okay? So, ganun din yung process. Ang ICAS to GPRS naman, ang pick up naman ito dun sa mga partners natin, which is GPRS, Quartagram, Pure Gem, at marami pang iba. Okay? So, meron po tayong list ng mga partners na pwedeng pagkunan natin yung ng padala sa Pilipinas. Okay, let's go back to ICAS again. Now, ang susunod po ay yung ICAS to my Visa card. Okay.
Basically, iCash to my Visa card and iCash to Visa card ay parehas lang yan. Okay? So, magkaiba lang po yan. Pag sinabi mo mga may Visa card, usually, yung Visa card na unang niregister mo ay automatic na mag-register sa database ng system natin. So, next time na pag nagpadala ka sa may Visa card, pag click mo yung padadalahan mo, o automatic, doon na mismo sa number pupunta ng Visa card. Okay? So, unlike sa iCash to Visa card, no? So, every time na nagpadala ka, mag-i-input ka ng Visa card number. Every time na nagpadala ka, mag-i-input ka ng Visa card number. Okay? So, for example, so, ito yung sinasabi ko na palaging empty yan. Unlike sa my Visa card, palaging may number yan, naka-registered na. So, naka-fix na siya. So, kay Charabel, so wala siyang Visa card number. So, ilalagay ko yung Visa card number ng kanyang ATM, tapos yung amount. Then, submit ko lang. That's all. So, yung charge po natin dyan is only 60 pesos. Okay? So, next, punta po tayo sa next iCash Send na kung saan is iCash Credit to Bank. Pwede po tayo magpadala sa different banks sa Pilipinas. Okay? So, affiliated tayo sa more than 30 banks, no? Sa malalaking bangko at mga maliit na bangko sa Pilipinas. So, ang kailangan lang natin ay i-encode yung account number. Mamili tayo kung anong bank siya. Okay, so ito yung mga bangko natin. So, it's more than 30 banks. ID number nung padadalhan natin. Tsaka yung ID type, yung amount, at yung ating transaction password. That's all. Then, just submit. Okay? So, every time na nag-transact ka, may lalabas kung successful. Okay? So, just click yung print receipt para makita mo yung resibo at kung gusto mo siyang ipakita sa client mo na yung pinadala mo ay successful. So, next, punta po tayo sa iCash Payout. Okay? Tapos na po tayo sa iCash Send. Ang iCash Payout naman, ito naman yung pagtanggap ng padala from other place. For example, MoneyGram, ipapasok naman sa system natin. So, iCash, first, meron tayong Smart Money to iCash. Okay? So, ibig sabihin, from Smart Money, pwede ka magpadala from Smart Money to your iCash at papasok sa fund mo. Ibig sabihin, papasok siya dito sa iCash mo. Okay? So, for example, meron kang kaibigan from Pilipinas, which is doon ang mga Smart Money at nandito ka sa New Zealand. Okay? So, kailangan mo ng malaking o urgent na cash. Pero dahil nga wala kang ibang himahiraman kundi sa Pilipinas ka pa nang hiram. So, nagpadala siya from Smart Money, then i-collect mo lang siya sa iCash natin. Okay? So, anong Smart Money ang gagamitin natin? Meron po tayong Smart Money, no, sa GPRS Smart Money, yung ibibigay natin sa magpapadala sa atin. Okay? So, after that, ibibigay lang niya yung reference number sa'yo. So, from there, i-encode mo lang yung reference number ng Smart Money and your transaction password, and that's it. So, automatic yun, no? Pag sinabit mo yan, it takes a little bit longer sometimes, no? So, depende sa processing. So, kung medyo mabagal, you can communicate with our CSR. Okay? So, papasok yung fund dito. Okay, next. Punta po tayo sa iCash Payout. So, meron po tayong iCash Padala. Okay? Which is, magagawa lang yan dun sa mga partners natin like GPRS, no? So, yun yung iCash Padala. Meron po tayong iRemit na kung saan niya yung mga sa overseas like Singapore, New Zealand, Australia,
and anywhere na may iRemit, pupunta lang sila sa iRemit, okay? Magpapadala sa GPRS. Ang sasabihin, iRemit to GPRS, pick up to GPRS. And magkakaroon po tayo ng reference number na kung saan dito mo naman i-encode yung reference number. Okay? So, yung reference number, encode mo yan, then yung transaction password and submit. Okay? Just wait for a minute or few minutes. So, papasok po yung fund dito sa ikas nyo. Okay? So, napakasimple lang naman po siya. Sundan nyo lang yung process o yung procedures sa loob. Okay? So, next, meron po tayong TransFast, meron po tayong New York Bay, meron po tayong ABS-CBN Remit, at meron po tayong MoneyGram, which is similar din po yung mga processing niya o yung procedures, no? So, kailangan lang na magpadala doon sa mga international partner natin at ang sasabihin lang is send pick up to GPRS. Okay? So, what we need is the reference. So, encode lang natin then your transaction password and submit. That's all. So, next naman yung ikas reload. Paano yung ikas reload? Ito yung paglalagay ng fund. So, using credit card or debit card. So, kung may credit card ka o debit card, okay? So, pwede pong gamitin yon para mag-fund ng ikas. Okay? So, just follow the procedures. Nakalagay naman dyan. Okay? So, next. So, that's the ikas transactions that we have. Meron po tayong bills payment. Okay? So, yung bills payment, so, meron po tayong utilities, telecom, airlines, credit cards, government, insurance, schools, others, no? So, for example, sa utilities, nandyan po yung mga Meralco, Manila Water, no? So, even those in sa province, like sa Batangas, meron po tayong sa Visayas, sa Subic, okay? Meron po tayong telecom, meron po tayong, yan, meron po tayong airlines, okay? So, meron po tayong credit cards, yan, and meron po tayong schools. Okay, next, is online, booking. So, domestic flight po tayo, no? So, ito yung makikita mo pag clinic mo yung domestic flight. Okay, meron po tayong markup, e-tickets, no? So, meron tayong round trip, meron tayong one way. So, what is markup? Okay, so yung markup po, ito yung presyo on top na actual price. So, yung markup mo, ibig sabihin, yun yung kita mo. Okay? Pero, ang lalabas sa resibo ay with markup. Pero ang mababawas sa ikas mo after yung transaction is less markup. Ibig sabihin, yung kita mong 500, for example, 500 yung markup mo, naiwan sa ikas mo. Nakuha nyo? So, punta tayo sa example. So, remember, 500 yung markup natin. No? So, let's try Bacolod and Manila. Smarts. And kailangan lang natin yung transaction password. Search. So, yan. Okay? So, lalabas lahat na available flight during that day, no? Makikita mo ay yung pinakamura hanggang pinakamahal. So, let's try to click Philippine Airlines. Okay? Ang pabalik naman, ang pinakamura ay Cebu. Let's try parehas na Philippine Airlines. Okay? So, yan ang total na presyo, no? So, 2,094 ang onward flight and the return flight is 3,131. So, remember na ang markup natin is 500. So, ibig sabihin,
Ang mababawas lang sa ikas mo is 1,594. So, yung 500 maiwan sa ikas mo, yun nakita mo. Dito naman sa return flight, ang mabawas sa ikas mo is 2,531 o 631. Okay? So, ibig sabihin yung 500 na iwan sa ikas mo. So, that's your income. Okay? Your profit. That's your profit. Alright? So, after your transaction, no, ipipil mo lang yung mga details. Let's say, choose mo. So, yun. Pag wala kang sufficient fund, i-reject niya. So, dapat may laman yung ikas mo. Okay? So, sundan nyo lang yung process. Lalagay mo yung kailangan na ilagay na details. Okay? Sa pagbubook. And the final one, pag natapos mo na yung transaction, pupunta ka lang sa e-tickets. Okay? Dito lalabas yung mga transaction mo. So, just click the link at lalabas na yung e-tickets. Okay? Or yung itinerary mo. So, next muna tayo sa international flight. See. So, let's try. So, meron din siyang markup. Wala siyang markup sa account ko ngayon. Okay? Let's try New Zealand. Auckland. Kasi nandito ako sa Auckland. Okay? And punta tayo ng Abu Dhabi. Kunwari lang. Okay? Punta na tayo sa Christmas. Nag-Christmas tayo sa Abu Dhabi. And babalik po ako ng December 30. Dito ako mag-New Year sa New Zealand. Of course, the transaction password. Okay, and search. So, let's wait. So, minsan medyo matagal po kasi ini-extract lahat niyang information sa mga airlines. Okay, so yan. Oh. So, yon yung ating mga available. So, ang international, magkaibas yung kanyang format compare sa domestic. So, sa international, ang lalabas dyan, balikan na yung ticket mo. Okay? Unlike sa domestic, iba yung group ng onward and return. Dito, magkasama na. So, pag click mo siya, isang click lang. Nandiyan na lahat. Okay? So, yan yung babayaran ko from Auckland to Abu Dhabi, 116,486. Okay? So, bali wala po akong kita kasi walang laman yung hindi ko nilagyan ng markup. So, wala pong profit. So, dapat lagi yung lalagyan at wag yung kakalimutan yung markup para ang makikita ng bibili ng ticket ay yung total amount na with your markup. Okay? So, it's clear. Punta tayo sa online shop. Meron po tayong buy codes na kung saan pwede po tayong bumili ng mga accounts, different accounts. So, we have different accounts. So, basically po, ini-encourage ko po kayong lahat na global dealer ang kunin natin kasi mag-i-invest lang naman tayo, doon na tayo sa malaki ang kita. So, global dealer lang po ang may pinakamalaking kita sa current accounts na meron ang UPS. Okay? So, pwede rin po kayong bumili ng Visa card at pwede mo siyang i-send directly to the clients. Okay? And, syempre, meron po tayong insurance. Okay? Pwede po tayong magbenta ng insurance. Meron pa tayong different policies. Okay, so that's only 75 pesos yung babayaran natin, good for 1 year. At meron po tayong accidental death worth of
100,000. Sa accident naman is 10,000. So, it's very cheap talaga yung uh, insurance natin. So, pwede mo siyang ibenta about 250 pesos o 350 pesos. So, may kita kang at least 200 pesos. Okay, so ang kailangan mo lang yung first name nung kukuha ng account at syempre yung beneficiary. Birthday ng kukuha ng insurance, no? Hindi ng beneficiary. Alright? So, next, that's all. So, kung gusto niyo makita yung mga report, makikita mo dito sa general reports. Okay? Yung general reports, lahat na nandyan. So, pwede mo siyang mamili ka kung from what date to what year or date, no? So, search. So, dyan na lalabas lahat. So, nakita nyo, naalala nyo yung kanina, equals to available funds. Nag-transact po ako, 100 pesos. Okay, so, nandyan na nakaagad. So, nandyan yung mga unilevel ko na 1 peso. Meron akong unilevel na ticketing. So, fund transfer. Okay. So, my transaction is more than 10,000 transaction na. Tsaka, mahaba na talaga yan. So, yan yung tinatawag nating residual income. So, kahit wala akong ginagawa, may pumapasok sa aking piso-piso, 10 pesos. Okay? So, next punta po tayo sa e-loading. Okay. So, e-loading, meron po tayong para sa Singapore at sa Pilipinas. Okay, yung regular load para sa Pilipinas to, special load Pilipinas, game card Pilipinas, prepaid card Pilipinas. SGD is for Singapore. Okay? So, regular loads is like a pasang load na kung saan magka-transfer ka lang ng like 10 pesos, 15 pesos. Okay, so every company meron siyang maximum. Okay, meron siyang maximum. I think 250 or 300 sa Smart. I think same din sa Globe. Okay. So, ilalagay mo lang po yung 11-digit numbers which is magsisimula sa lagi sa 0. For example, 0917, 0918. Okay. Yung amount at syempre may minimum po. Well, hindi pwede piso. I think ang minimum is 15 pesos or 10 pesos. No? So, depende sa company. The amount and your transaction password and submit. Papasok na po yung fund sa ating customer. So, next special load naman. Ito na may mga special promos ng mga companies. So, just click it kung, for example, all text 10. Okay? 75 text to all network. Then, ilagay natin yung cellphone numbers ng ating padadalhan. Then, yung transaction password. Okay? So, take note guys. Lagi nyo lang titingnan yung online. So, pag offline, huwag na kayo magpadala kasi hindi talaga papasok dahil offline nga. So, next. Punta pa sa game card. Okay, game card ang ilalagay natin yung cellphone. Next, select what kind of games. Okay. Ang marireceive po ng cellphone is hindi load. Ang marireceive ng cellphone is yung pin ng game card. Okay? So, yun ang gagamitin nila. Kumbaga, kung bumili sila ng card at i-scratch, 'di ba? Pero sa atin, hindi na sila mag-i-scratch. Ang mismo nga marireceive nila yung pin code at yung anong number pa. Okay? So, next, so ito yung mga game card na available. So, marami po yan. So, meron po tayong US, ibig sabihin, it's an international game cards o international computer games. Okay? So, next, meron po tayong prepaid card. So, titingnan din natin kung online. Okay, next, lagay natin yung cellphone numbers. Then, select what kind of card, no? So, meron tayong card balita, nursing review. So, mga bago yung iba dyan. I think meron pa tayong PLDT. Ano yung bago? Sky Cable, meron din tayo. Okay, meron pa tayo sa internet cards. And I think meron tayong ano ba yung bago? Some regular. So anyway, just
browse it. So, ganun lang yung paggamit. Ang marireceive din ng client natin ay hindi yung load. No? Ang marireceive ng client natin is yung PIN. Okay? Number. So, yung parang bumili siya ng card na i-scratch nila, ang kailangan nila ay yung PIN. Okay? So, ang marireceive nilang text ay yung PIN no? Kung saan yun ang gagamitin nila sa pag-load kung saan man nila ito gagamitin. And of course, sa transaction password, no? Then, submit. So, next, meron tayong Singapore, of course, no? We are the only networking company in the world na nagbebenta ng load ng Singapore. Okay? So, ilalagay lang po natin ng yung 8 digit ng Singapore. So, yung mamimili lang tayo kung anong telcos, Singtel, StarHub, M1. Okay? So, meron tayong siyempre yung amount and transaction password. Okay? So, titingnan nyo lang din online or offline yung mga companies. Okay? Then, transaction password and submit. So, ganun din, meron po tayong makitang mga transaction report. Okay? So, traditional and universal wallet, ito yung pag-fund sa mga retailers. So, meron tayong mga retailers. So, ang gagawin lang po natin ay yung universal load wallet. Okay? So, kailangan natin yung retailer REDS codes o reference, registration code. Okay? So, kung ano yung registration kailangan, normally, nag-start yan sa R, tapos yung number, then yung amount, yung transaction password. Punta tayo sa fund request. Sa fund request naman, pag nagpa-fund tayo ng e-cash through online deposit or bank deposit or smart money. Okay? So, pwede po nating gamitin tong paraan to para sa paglagay ng fund natin. Okay? For example, meron po kayong BDO at may online kayo. Pwede po kayo magpadala from your BDO to BDO ng GPRS or UPS. Pag na-process nyo na yon, i-capture nyo lang yung resibo or tapos punta kayo rito, lagay yung mobile number mo, e-cash, siyempre anong lalagyan mo? Usually e-cash naman. Okay? So, ano bang process ang paraan ng pag fund mo? Online mo ba siyang transfer o pumunta ka sa bangko din-deposit? Okay? So, bank deposit or online. Okay? So, yung bank name, yung bank branch, yung amount, yung reference number na makikita mo. Pag online, meron siyang reference number din. Okay? Meron din siyang reference number pag yung deposit. So, roughly what time and date, no? Kung nasa abroad ka man mo ginawa yung online, susundin natin yung Philippine time. And of course, your transaction password. That's it. Okay? So, meron din po tayong report. So, kung gusto mong makita yung old report ko, for example, makikita mo siya. So, I think wala akong gaanong record kasi since I moved to New Zealand, hindi ko na sa gaanong nagamit yung e-loading. Okay, mukhang naghang tayo. Ayun. So, let's see kung meron tayong makikita. So, basically, parang parehas lang din siya nung transaction report nung sa e-cash. Okay, so yan ang makikita mo. So, yung nakita mo kanina, yung current, yung 100, this is, I just process nung nagsimula tayo. Okay, so that's it. Yun yung mga businesses natin. And of course, meron tayong location. So, dito makita yung mga address. Okay, ng mga partners natin na kung saan pwede nating pick upin. So, of course, your account details. So, makikita nyo dyan. So, my profile, change password, inventory, my rack, Dragon Pay to eCash. So, ito yung sa pag-credit ng using credit card. Okay? So,
Of course, let's click the my profile. So it's very basic naman, no? Makikita mo diyan. So pangalan mo, yung Reds code mo, okay, kung anong email, okay? So next, of course, network. So yung mga kitaan, mga points na pumapasok dito mo makikita. So genealogy, basically ito yung diagram ng network mo. Less of direct referrals, no? Meron tayong indirect referrals. So meron tayong my points. So let's see my points this week. Okay, so okay, ito yung total rights ko, ito yung total left. Okay? So meron po tayong total GC, meron po tayong total pairing, total direct, total indirect. So ito yung mga total. So waiting, meron pa akong waiting na almost 1.4 million. May current left ako na 7.5. May current, rights, current left na 8. Okay, so weekly income, payout history, makikita mo yung right downlines, small left downlines, that's all. Okay, so of course, meron po tayong network income, which is the summary of your income. Okay, and I think that's all. Thank you very much, guys. See you.